Ano? Pangalawa pong punto, yung sinasabi po ng LTFRB at DOTR kanina na ginamit yung consolidation para mapaganda yung buhay ng operator at mga drivers. Sa totoo lang po nagkalit-silitse yung buhay ng driver at operator dahil sa compulsory consolidation. At gusto ko rin pong pasinungalingan ating hearing. Mr. Chair, ang question ko po, nais ko pong i-address sa ating mga drivers and operators. Dahil, Mr. Chair, sa tanggapan po natin, naka-receive po tayo ng isang report na for December 2023 ay may mga pinapaikot daw ng mga affidavit of conformity para mag-consolidate ang mga drivers and operators. So, Mr. Chair, may report din na ang pagpapaikot nitong affidavit of conformity ay para daw, parang deceiving siya dahil ang sinasabi, yun daw ay pipirmahan nila para mag-offer ng libreng sakay. So, may mga drivers na ayaw namang magpa-consolidate pero pumirma tapos nabigla sila, tinuring na pala silang nagpa-consolidate. So, gusto ko pong malaman mula halimbawa sa piston, no? For example, kung familiar sila sa ganitong nangyari and ano din ang kanilang naging experiences sa ganitong mga nangyari noong December 2023. So, Mr. Chair, I'd like to address the question to one of our resource persons galing sa mga drivers and operators to answer the question. You have a preference, Your Honor? Yes, Mr. Chair. So, pwede po, makasunod naman po, dahil kanina nabanggit ng ating colleague si Rep. Fernandez ang tungkol sa mga groups na nag-participate sa consolidation pero ang kanilang mga leaders ay hindi din mga drivers or mga operators. Mr. Chair, as per my knowledge ay meron din po dito na mga resource persons din natin na bahagi po ng ganong mga groups. No? At Mr. Chair, I would like to be enlightened sa ano din ang kanilang naging mga karanasan, ang mga leaders nila and those who are acting in their behalf, no? Ay hindi mga kapwa nila driver and operator. So, Mr. Chair, for this, I would like to address the question specifically to Mr. Philip Burata. Bumiyahe din po from Bacolod City para po magbahagi din ng kanyang karanasan. Is Mr. Burata present? And po, Mr. Chair. Because I believe, Mr. Chair, that this would also give us a more a clear picture in relation din sa mga naunang questions kanina. So, we request Mr. Burata na briefly po ay maibahagi kung ano ang karanasan ng ganong mga grupo na kinapapalooban po ninyo. Good morning sa lahat. Ako po galing sa Bacolod. Ako si Philip Burata. Nag-consolidate kami on ang aming ruta is Pumataytay Central Market pero nag-consolidate kami doon sa Santa Fe, San Dionisio Central Market. Nag-attach kami doon sa kanila at nalaman namin based on their secret registration na ang nakapangalan sa ila corporation is 5-man corporation, nakapangalan sa asawa as secretary. Yung CEO na, yung president na, yung mister niya, yung secretary si Maria Corazon Ocalinas, yung presidente si Mr. Ermino Ocalinas, yung treasurer, yung anak niya si Ms. Colleen Ocalinas, at saka yung isa dito, relatives na ata, at yung isa hindi ko to kilala, daw galing Cebu daw to. Pero masaklab sa amin, although nag-attach kami sa sila, since naipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, hindi na ma-restore ang mga prangkisa, mawala na kami ng trabaho. Alam niyo naman, alam ko na pagtatrabaho para kain sa pamilya ko, yung pagbabiyahe ko lang.
since sarili ko may sasakyan, may dalawa akong sasakyan, nag-attach kami sa kanila, yung masaklap, on the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagasto kami ng mga millions of pesos to Federal Garage. Yung masaklap lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanilang pangalan. Pumunta ako sa LTFRB, sabi doon sa LTFRB, wala akong magawa dyan, o the office itself wala magawa dyan because it is an intra-corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila ng SEC, nagtingin kami na humingi kami ng kwandon, ng SEC registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa akin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap pa bandang huli, nagpasalamat kami kasi nakakuha na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tipin ko, how out kami yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin o verbal, kami yung manage dito kasi sa amin to. So sabi nila, hindi sa amin yan, etc. Ngayon, to prove with the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa amin ruta, na binigay naman sa amin, kami nag-manage, kinuha na yung 4 sa lansangan by force, binigyan ng pera yung driver, naka-blatter din yon. Saka yung isa, tina-repair namin doon sa dealer for preventive maintenance kasi aircon daw sira doon. Silang kumuha, yung isa na impound ng MTO, kunin namin, ayaw ibigay kasi wala na yung kinabukasan, kinuha na ng Chulet Corporation pero secretary certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humarap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. 4 kami. My wife, ang aking dalawang sama. Gumawa ko ng paraan. Pupunta ako kay Tulpo. Wala din doon. Tulog kami sa bangkita. Asensya, Senator. Tulog kami doon. Kaya, nangimitahan kami ng piston. Ng Manabela. Sabi ko, ito na siguro yung paraan. Nang Panginoon na nalapit ko sa... Nailapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programang ito. Ano na nahapon namin? Sumaya ko nag-aaral. Hirap. Hirap ng pera ngayon. Hirap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko. Itong programa nito, hindi na nabigyan ng kulang pag-study, walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate ng kami sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba kasi pwede angkinin ninuman yung corporation na yun na, siguro na pasensya na, medyo iyakin tayo siguro. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, to continue since tingin ko sapat naman at na explain din naman po nung resource person yung kanilang sitwasyon sa ganung tipo ng mga groups. Mr. Chair, ang kasunod ko po ay gusto sanang mas mag-delve doon sa mga reports din ng mga PUV units na bagamat bahagi po sila ng mga nagpa-consolidate po sila, ibig sabihin, dahil nga po nangangamba sila na hindi sila makabiyahe, ganyan. Pero sila din po, may ilan din na mga nagpa-consolidate, pero sila din ay kumakaharap din ng banta na mapapatigil din sila sa pagbiyahe. And Mr. Chair, ang
question ko po sana, With your indulgence, yes, Mr. Chair. may I ask, LTFRB or Office of Transport Cooperative, nga, hindi nyo alam yung nangyayaring ganyan? Hindi nyo nalalaman na may nangyayari doon sa mga kooperatibang pinoform ninyo o pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalokohan na nangyayari? Your Honor. Yes. On my part po sa OTC po, kasi since nag-firm up yung ating consolidation, I was in the office po almost every day up to December 31. I'll be honest with you and I'll be very transparent. Hindi ko po narinig yung libreng sakay para pumirma, di ba? Or the threat of, No. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi nung taong halos naiiyak na doon sa kanyang sama ng loob. Yun ang tanong ko. Ayun. Are you not aware of this? yes, and sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na ganong story. Baka sa corporation po. Anybody Mr. from Chair. anybody from DOTR been heard na may mga nangyayaring ganito Yes, sa mga kooperatiba na pinipilit ninyo doon sa mga drivers na gawin nila? Mr. You Chair, haven't heard of this? Mr. Chair, may I be allowed to So speak? you're going to answer that question, Mr. Yes, Mr. Chair. On behalf of LTFRB, we have regional offices, and up to this moment, there was no report from our regional office. Yes. My point, sir, is that was this matter reported to the LTFRB? Because if it was, then we would personally take an action on this. Sige, now that you know about it, may I know what action you will undertake? First thing is I will have to probably investigate the case personally, send a person to go there, and then issue a show cause order to the corporation. Please see to it that you Mr. Chair, you do that and submit a report ASAP to this committee. we will our commitment, Mr. Chair. Ano lang, briefly lang, with the indulgence of Congressman Manuel, in relation do sa kanyang issue, no? Kasi I was trying to comprehend yung mga sinasabi ng driver, no? Tanong ko lang sa cooperative, no? In-approve. Sir, sige na, kapraso lang. Kasi sir, di ba, nagbabayad sila member sila ng kooperatiba although yung mga opisyales na-control nung pamilya. So in other words, being a member of the cooperative, the cooperative itself, yung officials, wala silang karapatan na kunin yung sasakyan doon unless hindi na sila shareholder nung tinatawag nating korporasyon o nung kooperatiba. And sa elemento ng inyong component, nakalagay doon na ang may-ari talaga is corporation, di ba? So ngayon, kapag nag-retire na yung driver at wala na sila, hindi na sila makakapag-drive, halimbawa, nagkaroon ng aksidente na naging hindi na siya capable na mag-drive, still, sa share nung kinikita ng kooperatiba o ng korporasyon, ay entitled siya. Am I right? So, with that attitude of the official of that kooperatiba, if that is true, then a crime was committed against the person. Kaya you have to look into this, ha? Kasi kakawawa yung mga members ng kooperatiba na kinukuha ang kanilang mga sasakyan samantalang member sila ng cooperative. And you have to look into this, Chairman Gadis. Yes, Mr. Chair. Ano siguro from Piston, Mr. Modi Floranda. You are recognized. Magandang tanghali po, Mr. Chair, at siyempre sa ating mga kagalang-galang na mga congressman at sa lahat po ng narito. Yung mga umikot nga po sa mga bahay, sa mga bahay po ng mga operator at sa mga terminal ay may pinapipirmahan na undertaking na ibig sabihin nun ay kailangan pumirma yung mga individual
na mga operator at kapag hindi sila pumirma ay hindi na sila makakabiyahe no, sa paggaan ng January 1 hanggang January 31. Kaya't maraming natakot na mga operator at nagpermahan dito sa ganitong pag-ikot nga sa mga kanilang mga bahay-bahay at sa mga terminal. Kaya't nagulat kami, Mr. Chair, na bakit kailangan dumaan sa ganitong anyo ng persahan yung pagpapa-consolidate o para makapagbiyahe yung ating sektor. Kaya't hindi lamang dito sa NCR na nagaganap itong ganitong mga pag-ikot, kundi kahit po sa ilang mga rehiyon. Tayo po ay galing sa Lucena City at kausap din po natin ang iba't ibang grupo ng transport sa Lucena at pinaperma din sila sa undertaking at nagulat sila na bakit sila ay bigla na lang hindi nila alam na sila ay nag-consolidate na. Ang sinasabi lang ay pumirma kayo dyan para makabiyahe pa kayo. Kapag hindi kayo pumirma ay hindi na kayo makakabiyahe. Kaya nagulat yung ilang mga operator sa bahagi rin po ng Lucena City. Kaya, thank you, Mr. Chair. Na, Mr. Chair,